Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. So ngayong araw ay may ibabahagi akong kwento ngayon. Isang simpleng pangyayari naging paalala kung gaano kahanga-hanga ang paraan ng Diyos sa ating buhay. So alam niyo ba ang papayang ito, hindi namin itinanim? Wala kaming plano at wala kaming binili na buto. So isang araw, bigla na lang tumubo itong buto sa aming bakuran at paglipas ng panahon, itong tanim na pala na to ay galing sa ibon. So marahil kumain siya ng bunga ng papaya kung saan habang siya ay lumilipad nahulog ang buto. Dito mismo sa lupain namin at doon nagsimula ang lahat. So isang maliit na buto na naging isang punong nagbigay ngayon ng bunga. Ngayon, gagamitin natin ang papayang ito para gumawa ng atsara. Mula sa isang butong itinanim ng ibon, ngayon ay magiging pagkain na napagsasaluhan natin. So habang hinihiwa natin ang papaya, habang hinahanda rin ng mga sangkap, napaisip ako, gaano ba kadalas na may mga bagay sa buhay natin na hindi plinano pero nangyari? Mga pagkakataon na akala natin ay simple lang, pero mas may malalim palang dahilan. Dahil sa likod ng lahat, may kamay na gumagabay. So ang Diyos ay may kakaibang paraan ng paggawa ng himala. Minsan gumagamit siya ng mga bagay na hindi natin inaasahan, tulad ng isang ibon, para magdala ng biyaya sa ating buhay. Kung ang isang maliit na bato ay kayang palaguin ng Diyos sa tamang lugar, sa tamang panahon, ikaw pa kaya? Kung may mga pinagdadaanan ka ngayon, kung pakiramdam mo ay walang direksyon ang buhay mo, tandaan, hindi aksidente ang lahat. May plano ang Diyos sa bawat detalye ng buhay mo at maaaring hindi mo pa nakikita ngayon, pero tulad ng butong ito, unti-unti rin siyang kikilos. Ngayon, tumako na tayo sa paggawa ng atsara. Pagkatapos nating gatgarin at hiwain ang mga sangkap tulad ng carrots, papaya, ay ipaghahalo na natin guys yung mga pinili nating mga ingredients tulad ng pineapple tidbits, raisins, at saka yung ating paminta. So yan ang gagawin lang natin paghahalu-haluin natin. So nakikita nyo na manipis yung paggayat natin sa ating papaya at saka nilagyan natin ito ng asin na may tubig bago natin yan pigain. So para mas ma-preserve pa natin itong ating atsarang papaya. After natin paghalu-haluin nito guys, ay mag-prepare na rin tayo ng mga kakailanganin natin para sa syrup. Nag-prepare lang ako ng 1 cup na suka plus nag-add tayo ng asukal. So depende sa inyo yan guys kung gaano katamis ang gusto nyo para sa inyong atsarang papaya. So ako ay onting sugar lang naman yung nilagay ko dyan at papakuluan natin ito ating suka na may asukal. So ito yung magiging syrup ng ating atsarang papaya. Ganito lang guys kadali gumawa ng atsara. So nasa sa inyo na yan kung paano nyo siya titimplahin, pero ako ito yung aking recipe. So habang pinapakuluan natin ang ating suka, ilalagay na natin sa garapon itong ating atsara. So pupunuin lang natin siya to guys. After nun ay hindi ko na naipakita kung paano natin nailagay yung syrup, pero syempre medyo papalamigin nyo yan at ilalagay nyo dito sa ating lagayan. So ganun lang kadali gumawa ng atsara. Ganun lang kasimple at kadali gumawa ng atsara. So maraming salamat sa panonood at kung na-inspire ka sa aking kwento at sa aking recipe, huwag mo kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe at tandaan gaano man kaliit ang simula kay God, lahat ay posible. Happy watching guys!